Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, fog alert sa Taal Volcano inilabas ng PHIVOLCS. 2 sitio sa Mandaue City tinupok ng apoy. Kapakanan ng Filipino seafarers pag-uusapan sa pagbisita sa Germany ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, muling naglabas ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng fog alert sa Bulkang Taal ng bandang 2 p.m. kahapon. Sa pinakahuling datos, may namataang volcanic smog sa Taal Caldera. May naitala ring 6,837 tons ng volcanic sulfur dioxide bawat araw sa area simula pa noong Lunes. Pinapayuhan ng PHIVOLCS ang mga residente na malapit sa bulkan na iwasan muna ang paglabas-labas at ugaliin ang pagsusuot ng N95 face mask. Sa kabila nito, sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na malabong sumabog ang Bulkang Taal dahil sa kakulangan ng iba pang volcanic indicators. Tinupok ng apoy ang 2 sitio sa Barangay Looc, Mandaue City kahapon. Ayon sa report, nagsimula ang apoy ng bandang alas 11 ng umaga na nagliyab ng halos 3 oras. Haka-haka ng mga residente, may isang bata umano ang naglaro ng apoy noong umaga na humantong sa aksidente. Gayunpaman, wala pa rin konkretong impormasyon ng mga otoridad sa totoong sanhi ng sunog. Sa huling ulat, may naitalang 230 families na katumbas ng 721 individuals ang apektado ng sunog. Pansamantalang dinala ang mga biktima sa Barangay Looc Gymnasium. Titiyakin ni President Ferdinand Marcos Jr. na pag-uusapan sa kanyang pagbisita sa Germany ang kapakanan ng mga Pilipinong seafarer sa naturang European country matapos ang nangyaring pag-atake ng Houthi rebel group sa isang barko. Nilinaw ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na hindi didiktahan ng Pilipinas ang Germany kung ano ang kanilang gagawin. Gayunpaman, ipaaabot pa rin ng Pilipinas ang sentimiento na aasahang maglalaan ng proteksyon ng Germany sa mga barkong maglalayag sa kanilang teritoryo. Kumpiyansa naman si De Vega na magiging matagumpay ang mangyayaring pag-uusap. Nagpahayag rin si De Vega ng pagnanais na maipasa na sa batas ang Magna Carta for Seafarers. Kamakailan nasawi ang 2 Pilipino na sakay ng barkong True Confidence sa isang missile attack ng Houthi rebels sa Gulf of Eden. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. at inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.